Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Nagpa-PMS ako sa Honda at ang galing ng service nila. Meron silang ganitong video report ng mga findings nila. At ang nasa report ay hindi na gumagana yung aircon condenser fan ng car ko. Pero nakita ko yung quotation nila at medyo namahalan ako mga ka-project. Siyempre, kasa siya, kaya naintindihan ko naman at risk din naman sa akin kapag sa labas ko siya ipagagawa. Naalala niyo ba na pinagawa ko na dati itong radiator at condenser fan ko sa isang surplus shop 2 years ago? At kung nasira man siya ngayon, ay sulit na rin yung surplus motor na nabili ko sa kanila. Kaya pag uwi ko ng kondo, chinik ko siya agad mga ka-project. At ayun, hindi na nga siya umaandar kapag nakasindi ang aircon. Teka, iswitch off ko muna yung car para ma-check ko siyang mabuti. Hindi naman siya stuck up at umiikot pa yung propeller niya. Kaya nag-try din ako mag-trace kung saan ang sira at bakit hindi siya gumagana. Dito yung 12 volts power connector niya. Tanggalin natin at tignan natin kung walang power. Baka yung relay or fuse ang sira niya mga ka-project. Tapos, chinek ko yung motor. Wala naman problema sa 12 volt source niya. At hindi naman siya shorted or open. At meron naman siyang coil resistance mga ka-project. Ang suspecha ko ngayon, baka worn out na yung carbon brush ng motor niya sa loob mga ka-project. Ayan, in-start ko ulit yung car. At subukan ko i-turn on yung aircon para umandar yung condenser fan. Habang di siya umaandar, sinubukan kong katukin yung motor niya. At ayun, umandar siya, pero mabagal yung ikot niya. Kaya tama mga ka-project, worn out na yung carbon brush sa loob ng motor. At pumapalya-palya na siya mga ka-project, kaya kailangan natin siyang palitan. Kaya iniisip ko, babalik ulit ako doon sa surplus shop na binilan ko. Pero, naisip ko naman, try ko kayang bumili sa online store. At nag-check ako online, at ayun, madami palang nagbebenta ng condenser fan motor, kaya nag-try akong bumili mga ka-project. At ito, dumating na yung order ko galing sa online store mga ka-project. Uy, bago nga siya at kapareho siya ng nasirang condenser fan ko. Pero hindi ko sure kung original na Denso brand siya. Pero parehong-pareho siya mga ka-project. Tara, dalhin na natin siya sa parking para maikabit na. Ayan, tanggalin na natin yung sirang condenser motor mga ka-project. Gumamit ako ng mini socket wrench mga ka-project para matanggal yung buong condenser fan assembly. Nako, kailangan din pala nating tanggalin yung coolant water reservoir para matanggal yung buong condenser fan assembly. Ayan, ayos na, tanggal na siya. At simulan na natin ipalit yung bagong motor. Ayan, tanggalin na natin yung propeller niya para matanggal na rin yung sirang motor. 3 bolts lang ang kailangan nating tanggalin mga ka-project. Ayan, tama yung nabili natin. Magkapareho sila ng motor mga ka-project. Tara, at ikabit na natin yung bagong motor. Ayan, at ibalik na rin natin yung propeller niya. Ayos, ibalik na natin yung buong assembly sa car ko.
I-reconnect na natin yung 12 volt socket niya. At ngayon, yung coolant reservoir naman. Ayan, nakabit na natin lahat. Ganun talaga mga ka-project. Pag nagdi-DIY ka, expect mo na madumi, pawis, at grasa sa paggawa. Tara, start na natin yung car ko. At itry natin i-switch on yung aircon. Ayun, gumana na siya mga ka-project. Tama din yung bilis ng ikot niya kumpara dun sa bagal ng ikot niya kanina. Tama din yung buga at direksyon ng higop ng hangin. At pag nag-unload yung aircon compressor, namamatay din yung condenser motor niya. At sisindi ulit kapag umandar yung aircon compressor. Ayos mga ka-project, successful yung pagkakabit natin. Nahigop niya ng tama yung init na galing sa radiator at aircon condenser coil. Sana tumagal yung condenser motor na nabili ko. Balitaan ko kayo mga ka-project kung ano man ang mangyari dito sa kinabit natin. At itong lumang condenser motor, mukhang okay pa siya at matibay ang pagkakagawa niya. Gagawa rin siguro ako ng separate video para dito, kung paano magpalit ng carbon brush. Abangan niyo siya mga ka-project. Ito na naman ang bago kong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga ka-project. Maraming salamat.